what's up mga palitol, chong dude, Lepa Pips, man! Kumusta kayong lahat? I'm Zach and I'm back for another vlog! Whoa! Nagra-rhyme siya, no? And today, gusto ko lang i-share sa inyo about ear stretching or body modification, or also having or wearing and stretch earlobes. As you can see, guys, so yan, I'm wearing a jewelry. It's called plugs. Okay, so ang itsura niya is yung meron akong isa, no? Ganyan siya, medyo naka-curve siyang ganon at meron siyang flare. Okay, so yan, and ipapakita ko sa inyo yung kit ko kung ano yung ginamit ko nung nag-stretch ako ng earlobes. Alright, so let's get it on. Okay, so guys, ito na yung tools na kailangan nyo para mag-stretch ng earlobes. So, nabili ko to online sa eBay dati, way back in 2014. And, syempre, umpisa pa lang, kailangan mo magpabutas. And I recommend na kung magpapabutas ka, hindi yun doon sa gumagamit ng gun, your piercing gun. Kasi guys, hindi yun nasa-sanitize. And even though sabihin natin na sanitary yung or sterilized yung hikaw na gagamitin sa gun, yung gun itself hindi yun sanitized. So possible and prone ka magkaroon ng bacteria or infection dun sa tenga mo, no? Since ako naranasan ko yun, and I highly do not recommend going through that process. Okay, well, hindi nakasama dyan yung pinaka maliit na size. I forgot what size this is. Ito yung next na step, no? So hindi lang to pantay yung napadala sa akin, pero doesn't matter kasi isa lang naman kailangan mo. At ang susunod mo dyan is kailangan meron kang jewelry na pwede dito. It's I believe it's 18 gauge. Ito nga pala bigay sa akin nung binilihan ko nitong jewelry ko, no? Yan. So bali gagamitin natin as guide. Bali yung gauge pala hindi tawag gauge pagka naka ear stretch ka. Gauge is a measurement na ginagamit sa US, no? Pag sa UK naman, millimeter. Okay, kaya dalawa yan, isang gauge tsaka isang millimeter. So yan. Alright, so ito yung initial na gagamitin mo kung mag-start ka na mag-stretch ng earlobes. After gumaling yung butas ng tenga mo, ito na isusunod mo. And medyo mahirap maghanap ng jewelry na para dito, kaya ang ginawa ko, in-skip ko siya, so hindi ko to ginamit. Swak naman, but I do not recommend that as well kung ano yung ginawa ko nung una. And the reason why I wanted to say that, kasi may mga mali akong nagawa from the past during na nag-stretch ako, no? So yun yung na-excite ka kasi medyo nakaka-addict din mag-stretch, guys. Yeah, anyway, so after nito, after nung unang stretch mo 18 gauge, ang susunod dyan is 16 gauge. Okay, I mean parang ano yata yun, 80, tama, 18 gauge. Sa sunod 16 gauge. Ito medyo malabo, no? Hindi nagfo-focus. Yan. So ito na yung susunod. Dito naman late ko na rin, wala akong talagang jewelry, as you can see. Ang kasama lang sa package na binili ko is yung mga ganito, no? Yung stainless steel, and I highly recommend using stainless steel din kasi yung mga acrylic na pang stretching, hindi rin yan na-sterilize and magiging prone ka rin to infection, so I don't recommend. So I highly recommend using these stainless steels, no? Ito ano to, surgical stainless steel tong buong set na to. Okay, so after mag-stretch yung una, isusunod mo na to. And ito nga, may nakita ako sa Divisor na isang buong set na puro jewelries na pwede mong i-alter. Kasi ito hindi mo pwedeng isuot to na as jewelry, pang stretch lang talaga to, guys. Okay, yan. So
Google nyo na lang guys kung gusto nyong matuto kung paano yung proseso o yung kung ilang araw, ilang linggo, ilang buwan mo bago ka mag-jump into the next size. Alright? So, ito guys, screw on to. Yan. Screw on siya. At kung paano mo siya ipapasok, wala lang akong pang demo kung paano mo siya ipapasok. Pero usually, pagka na-stretch mo na, isasabay mo na to. No? Pag naipasok mo na to sa earlobe mo, for example, to, ipasok mong ganyan, di ba? Ang gagawin mo, isusunod mo to, parang itutulak mo para ma-shoot. Teka, ayaw mag-focus eh. Yan. So, itutulak mo to para ma-shoot doon sa loob. Okay? Kung ito yung tenga mo, ipapasok mo ganun. Isasabay mo siya para ma-push mo to. Medyo, minsan may masakit, pero sa umpisa, hindi to masakit, no? Kasi hindi pa siya ganun kalaki. So guys, how I stretch, dati meron pang free na balm yung kasama dito sa package ito, no? Free lang din. May mga balm. So ito yung final stage ko, and sa bawat method or bawat ear stretching, kailangan mong i-lubricate yung tenga mo, guys. So ang ginagamit ko nung naubos na yung balm is ito, jojoba oil. So medyo nasira lang yung package kasi sobrang laki nitong bote na to para sa akin. And ito na rin yung gagamitin mo para i-take care yung tenga mo. So para ma-moisturize siya, ang gagawin mo lang is kukuha ka nito, demo ko lang tanggalin ko. Yan. Yeah, so ayun yung size ko, 00 yan. So yan, sa mga hindi mahilig or nandidiri sa mga ganyan, pasintabi na lang, no? Anyway, so kukuha kang ginagawa, kukuha lang ako ng pinch ng oil, tapos yan, i-massage ko lang dyan mga 5 to 10 minutes. Yan. So mo-moisturize yan. So kailangan mo talagang i-take care yung earlobes mo, otherwise magda-dry up siya. And para sa akin, I recommend wearing either itong mga stainless steel or stones. Okay? Pero pagka okay na yung earlobes mo, kunyari tapos ka na mag-stretch or magaling na siya, wala na siya sa process ng stretching, pwede ka na mag-adjust sa mga porous na jewelry, no? Ito, gawa to sa sungay ng Carabao na may coconut inlet. Bigay sa akin ng kuya ko. Yan. May coconut inlet siya. Pero ito kasi medyo malaking size niya. Hindi ko siya ginagamitin. Dito rin nagsugat yung tenga ko one time kasi nag-stretch ako ng ears and wala pa akong idea na dapat hindi ka gagamit ng porous na jewelry. Porous means yung parang nag-absorb ng moisture. So, ang nangyari sa tenga ko, nag-dry siya, tapos nakalimutan kong hubarin siya kagabihan, at ang nangyari is namaga yung tenga ko. Pagkagising ko, nagdudugo siya, guys. Kaya, yun. So, take care of your earlobes. Kung mapapansin nyo, hindi ko lang alam kung makikita nyo, dahil sobrang addict ako mag-stretch, nagkaroon siya ng mga maliliit na guhit or tear sa pag-i-stretch, no? Anyways, i-demo ko lang sa inyo, no, kung paano ako nag-i-stretch. So, nilulubricate ko siya. Well, ito na yung size ko, so hindi ko na kayang i-demo yung iba, no? So, ilulubricate mo siya ng jojoba oil, no? Pinch ka, tapos ang gagawin mo is tutusok mo lang yan. Tusok mo ito dahil palaki siya ng palaki, tapos yan, bigla na lang siyang mag-slide ng ganun. Dapat comfortable yung pagpasok mo nito, and then ifa-follow through mo nitong jewelry. Okay? Demo lang to, ha. So, ifa-follow through mo hanggang sa ma-shoot. Ayan. Okay? So, ganun dapat siya ka-smooth, guys, kung mag-i-stretch ka. Okay? And then, yan, pasok mo na yung sa likod, yung O-ring. So, yun na. Naka-stretch na yung tenga mo. And, yun na. Bali, ito na yung final size ko, no? Ayoko nang palakihin pa kasi just in case na magbago yung isip ko in the future, sabihin ko, ayoko na.
hindi na kailangan magpa-surgery. Ang itsura nito, napalit ko na siya dati napag-shrink ko na siya dati na parang halos mag-close na. Para lang siyang, alam mo yung tenga ng nanay, ng mga nanay natin na parang may guhit lang na ganun, sobrang liit. Yan, ganun lang yung itsura niya. So, yes guys, lumiliit pa rin yung skin nito. Kahit dun sa malalaki na, meron akong kaibigan, no? Lumiliit pa rin. Nasabi niya na lumiliit pa rin naman, tapos nire-stretch niya lang ulit. So, yun guys. Lastly, papakita ko sa inyo yung mga konti lang naman yung jewelry ko. Hindi pa ako nakakabili ng iba pang collection, no? So, back to the kit. Okay. So, next one is 14 gauge na. So, mas malaki na yung jump. As you can see, kung i-compare natin, palaki siya ng palaki, no? Tingnan natin magfo-focus. Yan. So, 14 gauge ka na. Alright. So, ito yung kasamang jewelry nung nag-purchase ako. So, meron siyang rubber O-rings para hindi dumudulas, no? At by the way, pagka nag-stretch ka, wag mong gagalawin yung tenga mo at wag mong tatanggalin sa pagka-stretch. So, ito yung sinasabi ko. So, pagkasuot mo to sa tenga, gagawin mo, ipupush mo lang to para pumasok. Ganyan. Push mo lang na gano'n, tapos yun na, shoot na, tapos sa kabilang end ikakabit mo na tong O-ring, tapos yun na yun. Okay, so highly recommend na huwag kayong magja-jump or mag-skip ng steps. Dapat mas matagal or dapat walang pain yung pag-stretch, kasi ang nangyayari is nagkakaroon ng micro tear, no, bawat stretch. Pagka finors mo, dapat smooth yung pag-stretch. So, moving forward, ano yan, pababa, kung titingnan nyo yung chart, yan, palaki lang siya ng palaki. And pagdating nyo sa 6 gauge, which is, ito yata ay 6 gauge. Ayan, okay. So, kung papansin mo, dito sa umpisa, hanggang 6 or 8 gauge, hindi gaano or gradual yung paglaki. Pero pagdating sa 4 gauge, ang laki-laki ng jump, no guys. Tingnan nyo, ipapakita ko. So, ang laki ng difference niyan. So, grabe, dahil addict ako, gusto ko siyang i-stretch agad, no. I don't recommend na magja-jump ka sa 4 gauge agad. Ito yung 4 gauge, by the way. This one is the 4 gauge. As you can see, 4 gauge or 5mm. Yan. Okay. So, meron akong method na ginawa, pero hindi ko nagawa siya dito. Ginawa ko na siya dito sa dulo. Pati dito din pala. Ginawa ko siya dito. Ito yung paggamit ng, ano ba tawag dito? Plumber's tape. Or, ang tawag sa plumber's tape, nakalimutan ko tawag dito. Yun. Ito. Pero according sa research ko, medyo dangerous to. Pero hindi mo naman to isosot na matagal. Mamaya tuturo ko sa inyo kung paano gamitin to na habang nag-stretch ka or sa jewelry. Like for example, nandito ka na. Ito na, discuss na natin. Nandito na rin eh. Kunyari, ito. Kunyari, ito, no? Tapos gusto mong slowly mag-move dito, and highly recommend slowly moving sa bigger sizes. Okay, for example, you've gone all through these sizes. For example lang every month nag-stretch ka na, no? Nagmo-move on ka. Pero dito sa higher ones, dapat mas tagalan mo pa. Dapat hindi ka mag-jump into a week or 2 weeks, 3 weeks or a month. Dapat longer. And ang process nito na ginagawa, na gusto kong i-share sa inyo is gagamitan mo nga nito ng plumber's tape, no? So, kunwari, sakto na, no? Kasya na sa itong size na to. Madulas, hindi masakit, no? So, ang gagawin mo is mag-roll ka ng plumber's tape. Siguro mga isa, dalawa, or tatlo. Usually tatlo lang ako.
Yan, tapos putulin mo na. Yan. Tapos ang gagawin mo, ito na yung method para slowly lalaki yung earlobes mo, no? Ganyan. Tapos, pagkakabit mo, kabit mo na ulit yung O-ring. Yan. Tapos, ulit-ulitin mo to. For example, after a month, gusto mo ulit mag-stretch, parang nafe-feel mo maluwag na, kaya nang mag-stretch ulit. Dagdagan mo lang ulit. Okay? 3 ulit, no? Slowly but surely, guys, I highly recommend para hindi ma-damage yung earlobes mo, no? So, yan. Roll ka lang ulit ng 2 to 3 ng tape hanggang sa magugulat ka na lang na nandito ka na sa size na to. In the same way, ganun din sa 2 gauge or 2nd gauge. Okay? Tingnan nyo naman, ang laki ng jump, guys. Ang hirap mag-stretch niyan ng biglaan. Madadamage yung earlobes mo, guys. So, yan. So, ito, kasama rin to sa package na binili ko, yung mga ganito. Ito, galing to sa Divisoria. Ito yung madalas ko nakikita sa mga may ear stretch earlobes ngayon, no, sa atin. So, yan. Ayan, katulad yan. Ito yung di ko na natanggal. Pero ito yan, medyo smooth pa rin naman. Kung papansin nyo, ito medyo rough yung itsura niya, pero once you wear it, parang magiging smooth na rin siya, no? So, ayan. Ganyan yung method na ginawa ko hanggang sa maka-move on ako dito sa final size ko, which is 00 gauge. So, ito yung ginagamit ko. Ayan. Tapos, ito, guys. So, yan, no? You get the idea on how to stretch. So, papasok mo lang sa tenga ito na ganyan. Okay? Ito, guys, nabili ko lang to sa Daiso yata. So, yan, dito yan nakalagay lahat. Itong mga to, dito. Collection na to, no? So, ito, bigay lang sa akin ng kuya. It's rubber, silicone rubber. Ito, acrylic, hindi ko siya naggamit. Kasi nga, I don't recommend acrylic. Kung gagamit ka ng acrylic, dapat magaling na yung tenga mo, hindi yung bagong stretch lang, no? Para safe, kasi prone nga to bacteria. Ito, stone to. Meron pa akong isa na hindi kasama dito, parang tiger eyes yung tawag niya. Brown and black siya. Tapos ito, opalite itong gamit ko ngayon. Ito yung pinaka favorite ko. At marami pang magaganda online. Meron din sa Shopee, sa eBay, sa Amazon. Yan, no? And other things is ito, 00 gauge din to, kasing size siya nito. Yan, 00 gauge and anodized, hindi ko alam kung anodized ang tawag dito. So, napakaganda niya. So, napaka-colorful nito, pero yun nga, I highly, or mas gusto ko talaga yung stones. Okay? So, yeah, ito yung may makita sa dark kasi black siya. Sungay to ng Carabao with coconut inlay. Hindi ko lang kung makikita nyo yung inlay. Yan. So, yun. Ito naman is mas malaki to. 11 gauge yata to. Kasi ang 00 gauge, which is, balik natin, ang 00 gauge, which is ito, yung pinakamalaki ko, 10mm siya, or sa millimeter. Ito, mas malaki siya. Kung titingnan natin, ayan. So, mukhang 11mm ito. So, hindi ko ito masuot. Medyo malaki siya. So, gold. Ganda rin. Ang ganda rin ito. Nasuot ko na ito dati nung medyo pinalaki ko yung tenga ko. Ngayon kasi hindi na siya kasha. So, see, yan. May hole siya. Yun yan. So, yun lang, guys. Thank you for watching the video. Hopefully na nakatulong ako sa inyo sa about ear stretching or body modifications, especially sa tenga, no? I really like it. And hindi ko na rin na-explain sa inyo kung bakit, no? Pero siguro next time, or comment down below kung gusto nyong malaman kung bakit ako nag-stretch ng earlobes.
Okay? So guys, don't forget to leave a thumbs up and subscribe to my channel, and ang tawag doon, hit the bell icon. Okay, see you guys next time. Babush!